Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos believes that Filipino inventors should be given the necessary support so that they will be inspired and encouraged to continue working with their inventions. He said local inventors must feel that the government are with them by providing all the help they need from research and development, funding, benefits, and necessary upskilling. Marcos said that if he and her running mate Davao City Mayor Sara Duterte Carpio are elected in the coming elections, they plan to elevate the level of research and development as well as raise the country's technological status by supporting and focusing more on Filipino inventors and scientists. Meanwhile, BBM Sara Duterte unit team continues their campaign trail in Northern Luzon. This morning, Mayor Inday Sara arrived at La Union Provincial Capital. She was welcomed by La Union Governor Pacoy Ortega. If she wins in the coming elections, the presidential daughter vows to do her job to assure peaceful living for Filipinos. At ang aking pangako na gagawin ko ang lahat sa aking trabaho na may tibay at puso ng Pilipino, gawin ng lahat para po tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Hindi tayo pwede mag-appoint ng family members pagdating ng panahon. Kailangan yung mga ibang tao capable at dedicated sa trabaho. Naniniwala si Senator Manny Pacquiao na dapat bigyan ng pagkakataon ang iba na mas may kakayahan para makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Kaya wala itong planong mag-appoint ng kanyang kamag-anak sa alinmang pwesto sa gobyerno. Nangako rin ito na kung sakaling mayroon siyang kamag-anak na opisyal ng pamahalaan na masasangkot sa anumang isyu ng katiwalian, siya mismo ang mag-uutos na imbestigahan ito at nangakong ipakukulong kapag napatunayang sangkot sa korupsyon. Nakakahiya yun at hindi ko mapayagan na magkaganon. At kung mangyari man yun, ako mismo kung mapatunayan ng may kasalanan, ako mismo magpakulong at hindi ko napapatakbuhin sa politika. Kung si Pacquiao ang mahahalal na maging susunod na presidente, payag siya na manatili sa pwesto ang ilan sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte. Maliban na lamang kay Health Secretary Francisco Duque III. Para kay Pacquiao, bagsak ang ibibigay niyang grado kay Secretary Duque dahil nahuhulian niya ang Pilipinas sa usapin ng COVID-19 response kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Maraming mga capable pa. Pagbigyan natin ng chance kasi dalawang business na pinagbigyan ng chance din sa DOH. Para sa akin, I'm sure hindi naman natin na-anticipate yung COVID. Napakahirap talaga. Para sa akin bagsak ang rating. Kasi panghuli tayo nakakahiya. Alam mo, sa totoo lang, ako ang nahihiya Pag sinabing ang Pilipinas ang pinakahuli pagdating sa COVID response, ako, pag sinabi ng Pilipinas, pag pumunta ako sa ibang bansa, nakayuko ako, hindi ako nakatingala. Buti kung hindi ako kilalang tao. Nauna nang sinabi ni Health Secretary Duque na sapat ang mga nagawa ng pamahalaan para tugunan ang higit 2 taon ng ating pakikipaglaban sa COVID-19 pandemic. Noong Lunes, kinilala ni Pangulong Duterte ang mga nagawa ng kanyang gabinete sa COVID-19 response sa bansa sa pangunguna ni Secretary Duque. Thank you, Secretary Duque. Now, I'd like to just say something, konting lang, that you have done good sa trabaho mo. And the Filipino will never forget that. It is a sacrifice really for you to continue doing it. And I had to ask you several times to stay on the job because we need you. Well, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay yung mga pangako ng mga politiko. Dapat ba nating asahan? Dapat ba nating paniwalaan? Or iwasan natin ang kailang mga pangako? Okay, yan po yung ating tatalakayan. Isang hindi pangkaraniwang issue po ito pero kailangan nating ipaliwanag dahil lang para maintindihan nating mga botanteng Pilipino. Okay, tulad ng binanggit ko, isa po sa ating focus ngayon
ay ang galawang politika. Sa ngayon, national candidate. Although yung mga local gumagalaw na rin. Pero doon muna tayo sa national. Alam nyo, tuwing mag-ieleksyon sa marami ng panahon o dekada na ang dumaan sa ating bansa, sa ating pagsubaybay, kahit kayo, alam din nyo yan. Kaya nga ang tanong ko ito bang mga pangako ay ating mapapanghawakan? Ito bang magagandang sinasabi ng mga politiko ay magkakaroon ng katuparan? Ito bang kanilang ginagawang ito ay talagang para sa bayan o para lang sa kanilang interes? Para makakuha sila ng suporta sa kanilang paniniwala. Pero mga tanong na madaling sagutin, pero pag hindi natin pinag-aralan, parang madadala tayo, mabobola tayo, parang ganon, sa galing na magsalita. Ako po kasi dahil iangat na ho natin yung level ng usapan. Ako, mas naniniwala ako dun sa walang masyadong pangako, pero nakikita natin na nasa puso niya ang kanyang gustong gawin or nasa kanyang puso talaga na gusto niyang manalo at maglingkod sa bayan. Magkaiba po yun eh. Yung kasing seryosong kandidato, hindi masyadong nangangako, mas may pag-asa para po sa aking paniniwala. Kaysa doon sa shotgun, ang daming pangako, ang daming sinasabi. Pero pag pinag-aralan mo yung kanya sinasabi, hindi mo naman alam at hindi niya may paliwanag kung saan niya kukunin. Napakahirap na. So bola-bola yon. Ito, katulad nito, sample. Merong presidential candidate na ngako, gagawin kong 50,000 pesos ang sweldo ng mga manggagawa sa gobyerno at pribadong sektor sa buong Pilipinas. Yun pa lang eh. Sablay na eh. Ang unang tanong dun, saan mo kukunin ng pera? Pangalawa, iba ang manggagawa ng gobyerno at pribadong sektor. Ang manggagawa sa pamahalaan galing sa tax money, galing sa pera ng bayan, ang sweldo. Ang pribadong sektor, natural, private sector ang pinanggalingan ng pera niya. Bakit mo pagsasabayin? Pagpaparehoin? Pangalawa, sa gobyerno, sa kakakuha ng pangsweldo 50,000 bawat isang empleyado. Doon pa lang, wala kang pagkukunan no. Sa pribadong sektor, pag ginawa mo yan, abay napakaraming company ang magsasara. Di ba? Saan kukuha ang mga employer ng 50,000 pansweldo sa bawat isang manggagawa? Sabi nitong politikong ito. Tukoy na nga natin. Si Manny Pacquiao may sabi niyan eh. Senador Pacquiao na tumatakbong presidente. Luzon, Visayas, Mindanao, probinsya at Metro Manila, ganun daw ang sweldo ang bibigay. Ang layo, ang labo. Hindi pwedeng mangyari yun. Babagsak ang ekonomiya dahil walang pagkukunan ng sweldo. Di ba? Yun eh. Isa ho yan. Okay, yung sinasabi niyang lahat ng walang bahay, bibigyan ng bahay. Tanong ulit, saan kukunin ang pera pampagawa ng bahay? Hindi naman pwede yung General Appropriation Law, yung batas para sa national budget every year, puro housing na lang ang pagkakagastusan. Hindi pwede. Napakarami pagkakagastusan nun. Pambayad sa utang, lahat-lahat, sweldo ng mga tao, doon kukunin eh. Yan yung mga pangakong suntok sa buwan. Ang tanong, naniniwala ba kayo? Kung naniniwala kayo, may problema kayo. Kung hindi, ay hindi kayo aasa. Ako mas ako naniniwala dun sa ang sigaw ay pagkakaisa. Ang sigaw ay national unity. Ang ibig sabihin yan, yun ang pinakamalaking kapital. Sa totoo lang, yun ang pinakamalaking kapital. Pag napag-isa mo ang Pilipino, kung hindi man 100%, majority na Pilipino itutulong sa isang Pangulo, malaki ang tsansang matupad ang tunay na pagbabago at paglilingkod ng totoo sa taong bayan. Mas okay yung i-establish mo yung pagkakaisa kaysa mangangako na napakahirap mangyari. At hindi mang ganun kadali kasi nga walang pagkukunan ng pera. Mahirap ang ating bansa. Kulang na kulang ang ating pera sa kasalukuyan para sa pangailangan ng bawat Pilipino. Dahil malaki ang ating utang. So, para lang ho sa inyong kaalaman, huwag tayong padala sa magaling magsalita, magaling mangako, maraming sinasabi, kaysa sa yun hong simple lang, pero may dating, nasa puso ang sinasabi, may pag-asa yun. Kaya ko ito sinasabi, hindi ko naman ho kayo pinangunahan bilang guide lang po ang dating para sa inyo. Na pag tayo po kasi umasa sa ilang dekada na meron tayong eleksyon,
Ang pangako naman paulit-ulit magandang edukasyon, magandang pabahay, food security, magandang buhay, laban sa korupsyon, laban sa kung ano. Yung lagi naman na sinasabi nila Pero pag naupo, hindi naman nagagawa lahat. Actually, pagkatapos ng maupo, sasabihin yan biro ito to. Pinangako ko lang sa inyo yan Para lang ako suportahan nyo, naniwala naman kayo. Ayan, nasisi ka pa. Di ba? So, pasintabi na. Maswerte na kung mayroong 50% na pangako ng isang kandidato ay nangyayari pag napwesto na. Mga local and national candidate. Kaya itaas na ho natin ang level ng paniniwala. Kung ganun pa rin, mababaw pa rin ang kampanya at diskarte ng politiko, tayo mga botante, itaas natin ang level ng paniniwala sa sinasabi ng isang kandidato. Huwag na nating uliting tanggapin yung kailang pambobola ng 3 taon na o 2 dekada na, 4 na dekada na, 5 dekada na, yung pa rin na kailang sinasabi. Mahirap yung maraming sinasabi, kulang sa gawa. Mas maganda yung kakaunti ang sinasabi, walang masyadong pangako, pero nakikita nyo sa kanyang personality at pagkatao na gagawin ang lahat pag siya binigyan ng pagkakataon. Mas may pag-asa tayo. Mas may pag-asang magawa ang para sa atin pag hindi ipinangako. Kasi nga, ang pangako, bola lang yan. Walang pagkukunan. Kaya pag minangako sa inyo, ang itanong sa kandidatong yan, Sir, saan mo kukunin ang pera? Sa sinasabi mong yan. Para matauhan na alam mo yung kanyang ginagawa ng bobola lang. Bago yung ang kandidato, presidential candidate, hindi nangako. Yan ang abangan natin. Maraming gagawin yan. Dahil hindi siya nangangako, alam na niya yung problema Yan ang tandaan nyo. Ang hindi nangangakong kandidato, alam na niya yung solusyon doon sa problema. Pag siya binigyan natin ng pagkakataon, gagawin na lang niya yung para sa atin. Dahil alam na niya. Pero yung mga nangako, pag napwesto yan, hindi pa nga niya alam kung ano yung problema Yung pa kayang pangako, matupad. Dahil yung pangako, bola Bola-bola lang Ay yung pa kayang problema, hindi pa niya nahukay. Yung tahimik na kandidato, alam ang lahat ng problema. Kaya ayaw mangako, ayaw niya mapahiya, gagawin na lang niya pag nandiyan na. Ang national unity, yan ang pinakamalaking puhunan. Pag napagkaisa mo ang Pilipino, panalo ka na, magagawa mo na ang lahat. Pero pag hindi nagkaisa, tapos marami kang pangako, watak-watak ang Pilipino, hindi ka magtatagumpay. Kahit pangako mo, kahit may pera, hindi mo magagawa dahil away-away ang Pilipino. Pinakamaganda, mapag-isa mo muna. Katulad ng ginagawa ni Bongbong Marcos Sara, unity. Napakalaking kapital doon. Pag ginagawa mo yon, magagawa mo ang lahat ng gusto mong gawin, susuportahan ka ng taong bayan dahil nagkakaisa kayo. Ano ang gusto nyo? Magkaisa o yung bulahan? Pangakong napapako. Di ba mas magandang kapital yung tahimik lang, simple lang, pero may pag-asa pag nandiyan na.